Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to another edition of Pambansang Kagawad. And today, didiscuss po natin ang COMELEC Resolution 10946 o yung mga prohibited na pinamimigay ng mga politiko na pinagbabawal ng Commission on Elections. If you remember, last election, 2023, maraming pinagbawal ang Commission on Elections. Ang mga ehemplo po niyan na mga pinagbabawal ay bawal daw po mag-distribute ng candies, t-shirts, ballpens, ballers, fans, caps, anything na may halaga ang sinasabi ng COMELEC na ipinamimigay sa taong bayan. Ano man po yun. May ituturing po na isang form ng vote buying at vote selling. Kaya mahigpit po yung sapagkat iniiwasan ng COMELEC na hindi tayo mamigay ng anumang may halaga sa taong bayan. Hindi man pera, pero may halaga po yan. Anything of value. Kinonsider po nila noon na vote buying at pagka ikaw ay tumanggap, vote selling. Kaya po, delikado po yan dahil pwede ho kayong makasuhan ng electioneering at premature campaigning at offenses inimical to the welfare of the election laws of the Philippines. Ayan. So, yung Resolution 10946, maraming katanungan ng ating po mga kandidato. For example, isa na dyan, okay, hindi kami makakapag-distribute ng t-shirts. Ano bang ibig sabihin nyo? Hindi kayo pwede mag-distribute ng mga t-shirts na may pangalan ninyo. Especially kung more than 5, more than 10. Alam mo naman, pinamimigay dyan, 50 up. No, pinamimigay ng mga politiko. With your name or with your image, bawal po yan. Paano? Pagka walang name tsaka walang image, pare-pareho lang kami ng kulay. Well, if you are identified as the candidate na nagbigay ng mga t-shirts na yon, ma-electioneering ka, violation of or offenses against election laws ng Resolution 10946 ng Commission on Elections. So, if I were you, hindi na, wag na lang ho kayo mag-distribute. Pero as a candidate, pwede ba ako, Kagawad Butch, na magsuot ng t-shirt ko at nakalagay na Butch Serrano, Kagawad or Kapitan? Pwede ho, hindi ho yan pinagbabawal ng COMELEC. In fact, kung team kayo, hindi rin naman ipinagbabawal yan. Ang pinagbabawal ng COMELEC, pupunta kayo ng party, fiesta, naimbita kayo sa binyagan o anuman, okasyon na kinakailangan ng presence ninyo, kapitan at 7 kagawad, pagka nagkapare-pareho kayo ng uniforme at ginawa nyo yun ngayon hanggang September 25 na filing ng COC or bago mag-campaign period ng October 22, makakasuhan kayo ng electioneering. Baka ma-disqualify pa kayo. Or kung manalo kayo, baka hindi kayo makaupo. Kasi it is a form of electioneering. Pero kung pupunta naman kami, halimbawa, kami lamang, at hindi naman kami nangangamay, kami naimbita lamang, wala akong problema yon, Ang masakit kasi dyan pag na-picture kayo ng may uniform kayo, halimbawa naka-all blue, and then Kapitan Butch Serrano, and then Kagawad Butch Serrano, mga kagawad nyo, nakaganon din, sabihin na nagpapakilala talaga kayo sa bayan nang wala pa sa tamang oras. Yan. Kaya, sa mga t-shirt, pwede nyo pong isuot yan during campaign period from October 22 to October 31. Again, anything of value na dinisibit ninyo, kagaya ng mga t-shirts ninyo, halimbawa, decollar o hindi decollar, o kaya yung mga vest na ipinamimigay natin, hindi na ho maaaring ipamigay. Kung ako ho sa inyo, mangampanya ho kayo habang kayo ay nag-iikot, sinasabi nyo po yun para naiintindihan ng tao. Kasi malamang ikatalo pa natin yan yung mga t-shirt na yan dahil nasanay na ang taong bayan na binibigyan talaga ng mga t-shirts. Pero kung sa inyong pananalita ay binanggit ninyo, total naman na nung natapos ng 2023, alam naman nila wala naman nag-distribute. Although parang may nakita akong iba, no? Pero hindi na natin papatulan. Meron lang sigurong konti na nakalusot or kinasuhan. Sabihin na lang natin sa taong bayan na talagang bawal na po yan.
Siguro, ang alam nyo, sinabi nga doon, may tanong pa paano kung naibili ko na 2,000 t-shirts, sayang. Paano kung i-distribute ko after ng eleksyon? Oops! It is still considered a form of vote buying kasi baka nangako ka na bibigyan mo sila ng anything of value kapag ikaw ay nanalo. Kahit naman natalo ka, pag dinisibit mo pa rin yun, kakasuhan ka pa rin ng Commission on Elections. Ganun po yung nangyari sa iba. And that is stated in Resolution 10946 ng Commission on Elections. Ang hirap, no? Ang hirap yan, pero matipid. Yan naman ang masasabi ko sa inyo mga kandidato. Anything of value, kahit candy, nag-distribute kayo, naghagis kayo ng ganun, ma-picture lang kayo ng kalaban ninyo. Pwede kayo reklamo. And that is a proof, a hard proof. Malaking pruweba yun na namimigay kayo ng anything of value. Kahit naghagis lang kayo ng candy at na-videoan kayo, mayayari kayo sa Commission on Elections. Wala pa man campaign period, patatawag na kayo for show cause. Baka hindi kayo makatakbo at panalo kagad yung mga kalaban ninyo pagka kayo ay may ma-disqualify. Pwede na ba kami mag-house to house? Ang sinasabi ko sa inyo, mga hagawad, kapitan, mag-solo na muna kayo. Mahalata kayo pag nag-house to house kayo ngayong election year. Especially, pagdating ng election period, ang dami ng bawal. Nakatingin na lahat. Pati mga kalaban nyo, mga leaders. Nakahanda na yung mga cellphone nila. Handa na mag-click, di ba? Pero kung solo kayo ngayon, sabi ko nga, from January, ngayon February, up to October 22, wag lang kayong mag-FB. Pwede. Wag lang kayong magpahalata, wag lang kayong mamigay ng poleta sa flyers, o wag kayong mag-stick ng kung ano mang mga tarpaulins ninyo. Freedom of expression yan. Nangangamusta kayo, wala akong masama doon. Or nagpapakilala ka. Totally, hindi ka pa nagpa-file ng COC. You are not yet a candidate. But, you are presumed to be a candidate because you are politicking. So, yung thin line na yon, kailangan lalaruin mo talaga, gigitna ka doon. Kaya kinakailangan alam natin ang batas, kaya pinag-uusapan po natin yon. So, ang house to house, pwede lang yan during the campaign period. Ayun, naka-uniform na kayo. Kapitan Butch Serrano, Kagawad Butch Serrano, SK May Salazar, di ba? Okay, boom! Ano kayo? Pero hindi kayo namimigay ng t-shirt, wala kayong kapareho. Team nyo lang yon. Although namumulitika kayo, pero ang sinasabi nga sa Constitution, the barangay is supposedly apolitical. But there is already a Supreme Court decision. I-research ko ngayon, Supreme Court decision. Nakalimutan ko na kung anong pangalan ng kaso na yon. Pero ang sinasabi ng Commission on Elections, even though the barangay is considered as apolitical, it is truly, indeed, by practical means, a political exercise. Kasi nagmamanok-manok system, hawak natin at namumulitika tayo, humingi tayo ng boto. It is purely a political exercise. So, ganun din. Iti-tread nyo rin yung gitna kung saan kayo pwede. Pero alam mo, pwede lang yan. Sumunod na lang tayo sa batas. Ang campaign period is October 22 to October 31. Okay. Paano, Kags? Excuse me, Sorry. Paano, Kags Butch, kung may nag-donate na mga paraphernalia? Hindi naman ako Hindi ako nag-distribute ng t-shirt na yan. Dinidistribute ni paring Joey. Okay, siya ang madadamay pati ikaw. Sinabi na ng Commission on Elections yan, marami nakasuhan dyan. Violation o offenses against sa election laws ng Commission on Elections. Particularly, ulit-ulitin ko, 10946. Bawal na bawal po yan. Sasabihin ninyo yung mga supporters ninyo. Paano ngayon yung tarpaulin? I-donate lang sa amin. Kinakailangan may nakalagay na pangalan. Donated by Butch Serrano. At ito po ang kanyang kumpanya na pinagkunan niya ng donation na yon. Sapagkat i-accounting niyo po yan. Kung ilan po yung tarpaulin na donate sa inyo, magkano yung tarpaulin na yun, i-account niyo yan. At sasabihin niyo sa inyong sose. Sa mga bandang December, ang last day ng filing ng SOSE, December 22 ba? Aayusin natin. Pero mga ganun po. So, ang sabi ng COMELEC,
hindi lang kayo tinuturuan balang araw ng DILG sa pag-compute ng mga accounting or be responsible sa mga pag-account ng inyong mga parapernalyas, at tuturuan din kayo maging responsable kasi para sa COMELEC at hindi naman nababago pa, 5 pesos per voter pa rin yun. So kung halimbawa lalampas doon, which is usually the case, lalampas talaga, kinakailangan marunong kayong mag-account para hindi kayo mayari sa SOSE at hindi kayo mayari sa Commission on Elections. Maraming nangyayari dyan is particularly, yan nga po yung sinasabi ni dun sa kaso ni Chis Escudero, ni Senator, na yung nag-donate sa kanya is one of the, allegedly pa naman, wala pa napapatunayan, no? Kakasuhan pa lang daw, si Senador na galing daw yung donation sa isang contractor, which is mahigpit na pinagbabawal ng Commission on Elections. So, kayo, you have to find out sino na mga nagdo-donate sa inyo. Hindi basta-basta yung donation. May lakip na responsibilidad yan. So, kahit anong donation sa akin ng isang tao, pagka alam ko naman na, teka muna pare, so sobra yan sa 5 peso per voter ng halimbawa barangay ninyo, barangay Don Bosco sa amin, kinakailangan maging responsibilidad ka na pigilin mo hanggang dito lamang tayo. Kahit na dinonate yan, mga t-shirts, ang sinabi mo, hindi po ako ang nag-distribute niyan, damay ang kandidato. Meron na pong decided case dyan, meron na pong na pagdesisyonan na guilty for violating election laws regarding Resolution 10946 of the Commission on Elections. Natanggal. Panalo siya. Natanggal. Ang dami po nangyaring ganyan. Pagka panalo, hindi na pinag-take ng oath. Natanggal. So, jingle, Kegs Butch. Pwede ba ang jingle? Hindi ho pinagbabawal ng Commission on Elections na magkaroon ng jingle. Again, you have to account. Hindi naman pwedeng ang kumanta si Michael Jackson o kung sino man, patay na pala yun, kung sino mang matinding artista, nagbayad ka ng 30 million para kantahin yun. Or 5 million para, kasi ganyan nga, nag-account ka, 5 pesos per bottle lang. Pag lumampas ka, at dineclare mo sa SOSE, na yung kumanta nyo na isang magaling na singer, sikat, at nagbayad ka ng mga 5 million. Pag lumampas ka sa 5 peso per bottle mo, mayayari ka rin. So, alam nyo, kami kasi ang ginagawa namin, kung ano na lang yung kanta, hindi na namin pinapakompose, yun na lang yung theme song namin. O kaya wala ng mga lyrics. Pero kung gusto nyo magpagawa at gusto nyo ma-remember ng mga tao na ito ang kinakanta para kay Kags Butch o kay Kapitan Butch, edi wala namang problema. Basta wag lang lalampas again sa 5 pesos per voter ng inyong barangay. So, babalikan po natin yung mas specific. Kasi pihadong-pihado ako na ito pa rin ang magiging prohibition ng COMELEC sa darating na BSKE. Ito pa rin. Kasi wala namang nabago. Ito pa rin ang resolution nila. Hindi naman sinabi ni Chairman George na, magbabago na kami o Ito pa rin yun. Sapagkat noong 2023, after 3 years na, ito na naman ang eleksyon, walang nababago, hindi nila sinasabing binabago nila. So, sinasabihan ko po ngayon na kung binabalak ninyo magpakawala ng tarpaulin, wag na muna. Kung binabalak niyo mag-distribute ng candies, t-shirts, ballers, fans, caps, ballpens, or anything na may value, kahit pencil, kahit candy ay may ituturing ito na vote buying and vote selling. At kahit mag-distribute kayo ngayon, may ituturing ito ng electioneering, premature campaigning. So, sana may natutunan po kayo at mag-ingat po tayo. This is election year. Gaya ng previous vlog ko, sinabi ko, election year, hindi man election period pa, marami na rin bawal. Lalo pag nakatingin ang inyong mga kalaban. God bless po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong pag-uunlak sa akin. Thank you.